ASEAN nagsalita na. Nakakahiya kasama si BBM sa photo ops. Di umubra palusot ng palasyo. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Robin Sweet Showbiz. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Robin Sweet Showbiz at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Nilinaw na ng palasyo ang dahilan kung bakit hindi umano nakasama si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa photo opportunity ng Association of Southeast Asian Nations Leaders. Ayan nga yung natalakay natin nung nakaraan kung bakit hindi siya kasama, di ba? Why? Sinagawa sa 28th ASEAN Japan Summit sa Kuala Lumpur sa Malaysia. Ayon sa isinagawang press briefing ng Presidential Communications Office sa Kuala Lumpur nitong Lunes, October 27, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro na hindi raw nabigyan ng tamang kwento ang nangyari sa usap-usapang larawan. Aniya, mukhang hindi nabibigyan ng tamang kwento, konteksto yung nangyari. Pagpapatuloy pa ni Castro, sinabi rin sa kanya ni PCO Secretary Dave Gomez na nasa extended bilateral meeting pa si BBM sa United Nations nang maganap ang photo ops sa ASEAN-Japan Summit. Wow naman ang pagkakataon. Siya lang ang leader na wala sa photo op. Lahat naman ng bagay pwedeng lagyan ng palusot. Siyempre, di ba? Kumbaga, yun naman lang talaga ang tungkulin. Di ba? Paglagyan natin, sige, bigyan natin ng katwiran na mayroon silang katwiran na ganun. Pero syempre, maiisip din naman ng ibang tao na, nagpapalusot lang to. Hindi pa rin mawawala yun. Diba? Kasi tayo nagbibigay tayo ng mga kung sakaling baka ganun ang mangyari. O baka ganun ang maisip. Diba? Oops. Extended daw yung talks ni Bangag with UN. Yan ang palusot ng palasyo. So walang sense of time o good time management ang Pangulo at ang OP. Damay na din ang DFA. Lahat ng mga yan ay nasa itinerary ng Pangulo at nakaschedule na. Bakit nag-extend? What will Philippines gain sa pag-extend ng talks with the United Nations versus being with the other ASEAN and world leaders? The United Nations cannot provide the Philippines with investments and open doors for employment opportunities for our skilled workers. At least, not directly. What it can is ask Philippines for money and votes according to its global initiatives. The flavor of the month is anti-Israel. So, boboto ba ang Pinas against our traditional diplomatic ally, security partner, and religious brother? Pero mukhang malungkot ang... Parang naman, tayo para tayong naichipwera na. Hindi na tayo parang ngayon, hindi na tayo parang espesyal. Parang binabaliwan na lang nila tayo, sinasantabi na lang nila tayo. 'Di ba? Parang kinakaya-kaya na lang nila tayo, parang inisip to, kayang-kaya naman natin tong mga to. Hindi naman matindi yung nito. Kasi talagang totoo lang ang magdadala talaga ng bansa natin, alam niyo kung sino, yung leader talaga, kung sino talaga yung namumuno. Kung karapat-dapat ka bang irespeto, kung karapat-dapat kang katakutan, karapat-dapat ka bang pangilagan, 'di ba? Pero kung kasi parang lahat yun, wala na. Finish na. Parang siyempre, lumalakas yung loob nila itong mga to, konting hilot lang natin tong mga to, wala to. Diba? Kahit ganyan-ganyan din natin yan, kahit duran nga natin sa mukha yan Yung mga yan, okay lang yan. Diba? Parang ganun yung iniisip ata nila sa atin Kaya para tayong binabaliwala na lang. Diba? Kasi nga, nakikita nila na parang marupok ang ating biga. Biga ba yun? Marupok ang ating sinasandalan. Di ba? Maging matibay naman paminsan-minsan, please. Mukha at boses ni Auntie Claire habang sinasabi yung palasot nila, Napansin niyo ba? Samantalay sa isang panayam ni Corina Sanchez, umapila si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa taong bayan na tulungan ng Pangulo
Sa gitna ng bumabagsak na kumpiyansa sa ekonomiya at nalalapit na Bonifacio Day protest, nilinaw ni Castro na bagamat laban din siya sa korupsyon, hindi na raw siya makikilahok sa nasabing rally dahil marami naman sila doon. Sa halip, nanawagan siya ng pagkakaisa at suporta sa administrasyon. Pagkatapos nito, direkta niyang hiniling sa publiko na tulungan ng Pangulo para daw paangatin ang ekonomiya. Ngunit ang malaking katanungan ni Congressman Kiko Barzaga, paano namin iaangat? Ayon kay Barzaga, hindi dapat ipasa sa mamamayan ang responsibilidad. Teka lang, no? May napapansin ako. Si Browner, 'di ba? Nakiusap sa mga tao, tulungan niyo naman kami, parang protect ka, parang tayo ang kailangan promotekta. Bakit ito naman ngayon, mga tao na naman? Ano ito? Ano maitutulong namin sa pagtaas ng ekonomiya? Yung hindi kami kokontra, hindi kami magsasalita para yung diskarte hindi mawala. Kasi kayo din naman na nagbibigay sa amin ng mga ganitong klaseng isipin. Kung hindi kayo nagbibigay ng mga ganitong klaseng isipin sa amin, walang problema. Diba? At saka isa pa, wala kaming maitutulong dyan. Kayo ang makakaresolba niyan kung paano nyo iaangat ang bumabagsak nating ekonomiya. Diba? Halimbawa ako, mamamayang Pilipino ako, gusto kong tumulong, ano itutulong ko? Paano ko maiaangat ang bansang Pilipinas? Paano ko maiaangat ang ekonomiya ng bansa natin? Diba? Kayo yung nasa posisyon. Diba? Kayo yung nakikipagkita kung kani-kanino, kilala nyo kung sino-sino mga nandiyadyaan. Kayo yung makakaresolba niyan, hindi kami. Diba? Nagbabayad na nga kami ng buwis eh. Hindi na nga namin alam kung saan napupunta eh. Diba? Parang yun na yung pinakatulong namin. Ngayon, yung tulong na binibigay namin, kayo na rin yung nagpapatakbo nun. Kayo na din ang nagdidesisyon nun kung ano ang mangyayari. Kasi hindi naman kami makapagdesisyon doon sa mga binibigay naming buwis. Diba? Kung pwede nga lang kami magdesisyon, siguro ang Pilipinas napakayaman na. Wag nyo kami singilin ng buwis. Tapos kami magdesisyon. Pag mag-usap sa mga Pilipino, magtulong-tulong na lang tayo. Malamang siguro umunlad ang Pilipinas. Gumanda. Siyempre, yun ang gagastusan namin, yung pangangailangan ng Pilipinas. Diba? Pero yung ganyang problema nyo yan, hindi problema. Yes, problema ng mamamayan yan. Dito natin ilagay. Problema ng mamamayang Pilipino yan kapag bumabagsak ang ekonomiya. Pero kayo ang tunay na talagang dapat mamroblema dyan at dapat makalutas niyan. Diba? Kaya kami bumoboto eh, para makapaglagay kami ng makakaresolba sa kung anong problema ng bansa namin. Kung ganyan ba, di wag na lang kami bumoto kung kami lang din ang, kung kami lang din ang gagawa ng solusyon. Ang gobyerno, lalo na kung ang mismong leader ang may pananagutan sa paglala ng sitwasyon ng bansa. Aniya, paano namin iaangat kung si President Marcos mismo ang nagpapabagsak ng ekonomiya? At saka isa pa, paano namin iaangat, diba, yung ekonomiya na yan? Kung yung sa mga flood control project ka, walang nananagot eh. Hanggang ngayon at large pa. Diba? Samantala'y binuweltahan naman ni Atty. Rowena Guanzon si Pangulong Marcos Jr. matapos sumano nitong sabihin sa publiko na imbes daw mag-rally, dapat ay tulungan na lang ang ekonomiya. Hindi nagpigil ang dating COMELEC Commissioner sa pagtuligsa sa Pangulo na aniya ay walang karapatang isisi sa mamamayan ang pagbagsak ng ekonomiya. Kiit ni Guanzon, kung ano naman kinalaman ng mamamayan doon sa pagbagsak ng ekonomiya? Mariosep, kami na nga nakikikilan eh. Natural ang mga Pilipino magagalit dahil sa katarantaduhang ginagawa ng may mga pwesto. Diba? Alam nga namang niloloko na yung taong bayan, bilyon-bilyon na yung kinukuha, yung mga tao, oo lang ng oo. Kasabi ng mga tao, uy, ninanakawan na pala tayo ng bilyon, oo nga eh. Ninanakawan na tayo ng bilyon, okay lang yun. Gusto nyo ganon? Siyempre lahat yan magre-react. At saka kung kahit mag-react yung mga Pilipino ng ganyan, anong connection nun? Sa ekonomiya para bumagsak. Diba walang connection yun? Ang layo.
ang mismong pamumuno ni Marcos Jr. ang ugat ng krisis sa bansa. Aniya, sabi ni BBM, imbis daw na mag-rally, tulungan na lang natin ang ekonomiya. Ama, ikaw mismo ang dahilan kung bakit bagsak ang ekonomiya at ang kapal mong isisi sa taong bayan. Siguro nga, hay ka sa gabi-gabi. Get to your delusional mind. Ang parehong pahayag ang nagpasiglab ng puna sa social media kung saan libo-libong netizens ang nagsasabing hindi trabaho ng taong bayan na saluhin ang kapalpakan ng gobyerno. Habang papalapit ang Bonifacio Day Rally, tila mas umiigting ang sentimiento ng mga Pilipinong sawa na sa paninisi at nananawagang harapin na ng Pangulo ang tunay na dahilan ng paghihirap ng bayan at alam ng bansa. Alam nyo hindi dapat ang mga tao ang kinukonsulta nyo dyan, hindi dapat ang mga tao ang sinasabihan nyo yan. Ang sabihan nyo yan, ang pangaralan nyo yan, ang kastiguhin nyo yan, yung mga taong nai-involve sa kawalangyaan. Na nandiyadyaan din, na paikot-ikot na para mga alitap-tap sa dilim. Diba? Yun ang problemahin nyo. Sila yung kausapin nyo. Ang taong bayan walang ginagawa yan, kundi makinig, sumubaybay, at umasa sa kung anong kayang gawin ninyo para sa aming lahat. Bukod doon, syempre kayo na yung gagawa ng mga ganyan-ganyan. Kaya walang kinalaman yung mga tao sa kung anumang nangyayaring pagbagsak ngayon. Ang mga tao ba gagawa ng mga sarili nilang ng ikababagsak? Ano kami, tanga? Diba? Kami nga pinapangarap namin umunlad ang ekonomiya ng bansa. Kaya kami naghahanap ng presidente, vice president, senador. Kaya kami bumoboto kasi nagbabaka sakali kami na merong isang tao, 2 tao o 3 tao na magpapabago sa buhay ng Pilipinas. Diba? Ganun kami. Ngayon naglalagay kami dyan. Kapag nalagay namin dyan sa pwesto, trabaho nyo na yan. Hindi na namin trabaho yun kasi ginampanan na namin yung trabaho namin. At yung inaasahan namin dun sa binoto namin, yun yung inaasahan namin na dapat niyang gawin. Na hindi naman gagawin. Diba? At kung pag-uusapan ng paninisi sa kanilang kapalpakan, number 1 na dyan si BBM at ang Marcos administration. Isisisi nila lahat sa mga Duterte ang kanilang kapalpakan. Panoorin natin ang buong video. Yung administrasyon ni Marcos parang uto-uto, no? Tuwing may ilalabas na puna ang isang tao, ang gagawin nila ay hahanapan ng kalintulad na sitwasyon nung panahon ni Duterte. At pag kanilang makita parang na mayroong pagkakamali sa kanilang palagay sa panahon ni Duterte, sasabihin nila, ito yung ginawa kay Duterte. Hindi nila ngayon tututukan yung puna na sinabi. Kung hindi, tututok na lang sila doon sa pagsagot sa naging puna sa kanila. Dahil ang kanilang standard hanggang ngayon ay yung pamamalakad ni Duterte. Yan yung kanilang ginagawa. Kaya nga mga uto-uto. Kasi ako napapansin ko nga parang yung kasalanan gusto sa dating administrasyon ilipat Diba? Na parang kami wala kaming ginawang kasalanan. Naupo na kami dito, yung mga problema na yan dati pa. Kung yung mga problema na yan dati pa, di dapat lumabas na yung problema na yan. Bakit ngayon lang lalabas yan? Hanggang doon na lang sila. Okay. Katulad ng sinabi ni Marcos. Anong sabi ni Marcos? Kaya nga dumami itong mga ghost project, dumami itong mga substandard kasi tinanggal ni Duterte yung power ng LGU na mag-accept ng proyekto na galing sa nasyonal. Para sa iyo kung tingin mo na yun yung mali kung sa tingin mo yun ang pagkakamali, yung hindi pag-accept ng mga LGU at walang participation ng mga LGU sa national project, bakit hindi mo ibalik? Bakit hindi mo binalik noong pag-upo mo? Bakit hindi mo ibinalik noong unang taon mo na makita mo na mayroong problema? O bakit hindi mo ibinalik ngayon? Di ba? Hindi Ito
Ituturo lang si Duterte. Kaya nga mga uto-uto eh. Di ba? Sayang ang bayo. Ngayon, may rason si Duterte kung bakit niya ginawa yun. Sinabi niya para maging mabilis ang proseso. Dahil sa tingin niya nakakabagal ang pagdaan sa LGU ng mga proyekto. Ngayon, kung sa pananaw mo, Mr. President, ay kakaiba, baguhin mo, ikaw yung Pangulo eh. Di ba? Baguhin mo. Ikaw yung Pangulo. Uto-uto ka ba? Tuwing may sasabihin eh, palaging kay Duterte, tigilan nyo na kasi yan. Kaya kayo hindi umaabante, kaya kayo walang nagiging performance. Kasi sa totoo lang, etong nangyayari ngayon, puro paninisi lang sa Duterte yan. Ang mga nangyayari ngayon, puro politika lang yan. Sa politika lang talaga yan. Kahit nga magkandaleche-leche na yung bansa natin eh. Basta importante, maisisi namin sa Duterte lahat ng problema at hindi na makatakbo to, masira ang pangalan nitong si Sara Duterte. Diba? Kaya hindi na nga nila natututukan yung problema ng bansa eh. Kasi yung mata nila naka-target lock lang sa mga Duterte. Oh, kaya nga ganyan, no? Biglang lumabas yung mga problema, di ba? Ngayon, naghahanap ng mga masisisi. Maganda at acceptable sa taong bayan kasi nga lahat ng sinasabi sa inyo hindi nyo gagawin kasi ang gagawin nyo lang ituturo si Duterte, which is now becoming obvious na talagang mga uto-uto lang kayo. Pag inuto kayo ng taong bayan at sinabi, we, ganito yung ginagawa ninyo, sasabihin nyo lang, kay Duterte ka ganito eh. Oh, alam na ng taong bayan na ganyan lang ang gagawin sa inyo, wala lalo kayong magagawa, di ba? Katulad ni Claire Castro. Oh, anong sinasabi ni Claire Castro ngayon? Magtulungan na tayo, tama na. Ikaw yung nangunguna. Ikaw yung nangungunang mang-asar eh. Ulul ka ba? Anak ng tinola talaga itong gobyerno ito ni Marcos. Hoy! Huwag kayong matoto. Gawin nyo yung tama at tingin nyo makakaganda sa Pilipinas. Yes. Huwag niyong titigan ng titigan at pansinin yung ginawa ng Duterte administration dahil may sarili yung standard at kayo dapat may sariling standard. Yes. Sayang ang bayot! Ganon na lang, mas maganda pa. Mukhang hindi naging effective ang palusot ng palasyo kung bakit wala si BBM sa photo ops ng mga leaders na kasayan. Ano ang inyong opinion? Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Robin Sweet Showbiz at syempre natunghayan natin yung video kanina na binigyan din natin ng reaksyon na nagbula kay Madara Hug. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.